Sara Diskaya nagtungo ngayon sa Department of Justice para makipagpulong kaugnay sa kanilang aplikasyon na mapasa ilalim sa Witness Protection Program o WPP. 16 na empleyado ng DPWH Bulacan 1st District suspindido ng 6 na buwan ng walang sweldo batay sa kautusan ng Office of the Ombudsman. 71 Chinese national na hawak ng PAOK ipinadeport ngayong araw. Panibagong oil price hike nagbabadyang ipatupad sa susunod na linggo. Bagyong Nando, bumilis ang kilos habang tinatahak ang Philippine Sea. Wind signal number 1 maaaring itaas sa Northern Luzon simula bukas ayon sa Pag-asa. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, September 19, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Kinakailangang gumawa ng hakbang ang Kamara para mapabalik na sa Pilipinas si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Navotas City Representative Toby Tiangco, dapat hinga ng medical certificate ang kapwa kongresistang iniuugnay sa kontrobersya sa budget at maanumalyang flood control projects. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Naniniwala si Navotas City Representative Toby Tiangco na may pwedeng gawin ng Kamara para mapauwi na ng Pilipinas si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang kongresista ang dating House Appropriations Panel Chairperson noong 19th Congress at iniuugnay sa kontrobersya sa national budget na pinaniniwala ang nagpondo sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Congressman Tiangco, kailangang mahinga ng medical certificate si Ko. Anya, bubuksan niya ang usapin kay bagong House Speaker Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. And I think the first thing to do is ask him for his medical certificate. Diba? So malaman natin life-threatening ba yung kanyang medical condition. Kung hindi naman life-threatening yung kanyang medical condition, wala naman siyang dahilan para hindi umuwi. Unang iniulat ng tagapagsalita ng House of Representatives na nasa Estados Unidos si Ko para sa isang medical treatment. Pero ayon kay Tiangco, hanggat hindi nakakabalik ng bansa si Ko, hindi magbabago ang paningin ng publiko sa Kamara. Kasi hanggat hindi siya pinauuwi, ang impression ng tao, ang isip ng tao ay pinoproteksyonan siya ng House of Representatives, diba? So dapat gumawa tayo ng more proactive action na pakita na talagang sinisikap. Tinanggap lang natin yung sinabi na nasa medical checkup. Yun, tinanggap na natin, hindi natin hiningan ng medical record. So we did not exert any effort, diba? Samantala, inihayag naman ni House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin bago pa man bumaba sa pwesto bilang Speaker si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez, kinausap nito si Ko at binigyan ito ng 1 hanggang 2 linggo para makauwi ng bansa. Nagpe-pave way nga si Speaker Martin na matawagan and kung kailan siya pwedeng makauwi. Parang ganyan, no? And there were talks na to give him like a week or 2 at babalik na siya. Kaya lang hindi nga ito nangyari, no? So it was overtaken by event. Naniniwala rin ng House official na ang pagpalyang mapauwi agad ng Pilipinas si Ko ay isa sa mga posibleng dahilan ng pagbaba ni Romualdez bilang House Speaker. So siguro ito yung hindi na agad-agad na ayos. Kaya nga parang ang sabi nga ni former Speaker Martin, it's time for me to step down, sabi niya, para matutukan ko ito at matutukan niya yung paglinis ng kanyang pangalan at paglinis ng pangalan ng 19th Congress. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Magbibigay daan sa mas malalim na investigasyon sa anomalya ng flood control projects ang formal na pagbibitiw ni Congressman Martin Romualdez bilang House Speaker. Ayon sa isang political analyst, anya, tama lang ang pagbibitiw ng mambabatas dahil isinasangkot din ang kanyang pangalan sa kontrobersya. Narito ang report ni Jed Neresina. Mabuting panimula upang mabigyan ng daan ang isang malaya at walang kinikilingang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ito ang naging pahayag ng political analyst na si Dr. Froilan Calilong, kaugnay ng pagbibitiw ni House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Calilong, kung nanatili sa pwesto si Congressman Romualdez sa gitna ng mga issue sa flood control, hindi maiaalis ang pagkakaroon ng epekto nito sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Paliwanag niya na maaaring magkaroon pa rin ng pagdadalawang isip na ipatawag siya, lalo na at hawak nito ang isa sa makapangyarihan at maimpluwensyang posisyon sa pamahalaan. Ganito rin ang naging pagtingin ng political analyst na si Edmond Tayaw sa naging resignation ni Romualdez. Well, I think that gives way to a more proper investigation, to be honest, because he's no longer speaker and so there's no more impression of undue influence that may be used to affect the investigation. No, ang sinasabi lang dito, kung hindi ka na speaker, mas malayang magagawa yung investigasyon kasi wala na yung agam-agam doon sa mga mag-iimbestiga na ay baka balikan sila ng isang nakaupong speaker. Iba kasi yung nakaupo sa hindi nakaupo. Ngunit para kay Dr. Calilong, ang pagbibitiw ng mambabatas ay hindi aniya inaasahan. So it's something na siguro hindi natin inaasahan dahil doon wala ito sa personalidad ni Speaker Romualdez. And true enough, if the President did not intervene here, I don't see any reason for him to be resigning on his own volition. Paliwanag niya, nagpapahiwatig lang ito na posibleng may kinalaman ang Malacanang sa naging desisyon o pag-alis sa pwesto ng kongresista. There was really this hand of Malacanang in this resignation, and true enough, I think ito ay pagpapakita rin naman ng Malacanang na kinikilala rin naman niya yung hangarin o yung saloobin ng taong bayan. Umaasa si Calilong na sa pagpapalit ng liderato ay hindi ito magiging hadlang o balakid sa mga investigasyon kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Lalo na't ilang kongresista ang napangalan ng umano'y sangkot sa nasabing issue. I hope that the incoming or the newly minted Speaker of the House will not be a hindrance to any kind of investigation. That there will be no cover-up, that there will be no smoke screen, that there will be no diversionary mechanisms that will be in place para talagang gumulong at makita natin talaga yung hustisya. Sa kabila rin ng mga pagbabago sa liderato, binigyang diin naman ni Tayaw ang kahalagahan na makabalik na sa normal ang trabaho sa Kamara. Peaceful perhaps in a way that they can already get back to the actual work that they're supposed to be doing as representatives of the people. Take note that it's budget season and they have to get back to work. And as you've seen, the budget hearings have continued despite this change in leadership. Hindi matatapos sa resignation ni Representative Martin Romualdez ang paghingi ng accountability sa bilyong-bilyong pisong halagang nawala dahil sa ghost flood control projects. Magpapatuloy pa rin ang investigasyon at ayon sa mga eksperto, kailangan mapanagot ang mga mastermind sa likod ng katiwaliang ito at kung maaari ay maibalik ang perang ninakaw sa kaban ng bayan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa tuluyang absuelto sa budget insertion issue sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Nilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson na pinayagan lang niyang lumahok sa pagdinig ang dalawa upang harapin si Bryce Hernandez na nag-aakusa sa kanila. Ngunit hindi anya ito nangangahulugan na lusot na ang dalawa sa issue.
Sangayon si Secretary Vince Dizon na ang bulok na sistema ang pinakamalaking problema ng Department of Public Works and Highways. Sa pagdinig ng Senado kahapon, binigyang diin niya ang kahalagahan na may mapanagot sa kontrobersiya ng ito. Ayon kay Secretary Dizon, dapat matakot ang mga kawani ng ahensya sa mga maaring sapitin nila oras na gumawa ng katiwalian o krimen. Kasi po kung wala pong consequence, makikita po natin na ulit-ulit to. Pero tama po kayo, kaakibat po nito, kailangan po ayusin din po ang sistema para hindi na po maulit ito. Handa ang Philippine National Police o PNP na magbigay ng seguridad sa pagsisimula ng Independent Commission for Infrastructure sa investigasyon sa mga flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Philippine National Police Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Sinar Pates Jr., naka-standby ang sapat na bilang ng mga pulis para sa pagbibigay ng seguridad sa ICI. Mula sa Camp Crame, alamin natin ang detalye kay Lea Ilagan live. Lea, may komunikasyon na ba ang ICI sa PNP para mag-request ng security? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Sinar Jr., wala pa nakakarating sa kanyang formal request kaugnay sa seguridad ng ICI. Subalit kasabay ng pagsimulangan ng investigasyon sa mga flood control at iba pang infrastructure projects ng pamahalaan, handa ang pambansang pulisya na magbigay ng seguridad sa lahat ng gagawing inspeksyon ng ICI. Sa katunayan, Ella, may inalaan na ang PNP na security personnel sa Region 1, Region 3 at Region 4A sa pangunguna ng mga regional directors. Sinabi pa ni General Nartates na handa nila itong dagdagan kung kinakailangan. Binuo ni Pangulong Marcos ang ICI matapos isiwalat sa publiko ang GHOST project at mga substandard flood control projects ng pamahalaan. Binubuo ang ICI ni retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. bilang chairman. Habang magsisilbi namang miyembro nito, sina dating Public Works Secretary Rogelio Babe Simpson, SGV and Company Country Managing Partner Rosana Fajardo. Special Advisor at Investigator naman, si retired PNP Major General at Mayor Baguio City Mayor Benjamin Magalo. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. Nagtungo ngayong araw sa tanggapan ng Department of Justice sa Maynila ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya para makipagpulong kay Justice Secretary Boying Remulla. Ito ay may kaugnayan sa kanilang aplikasyon para mapasailalim sa Witness Protection Program o WPP matapos na isiwalat ang pangalan ng mga politiko at iba pang mga personalidad na sangkot umano sa maanumalyang flood control projects. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano na ang latest dyan sa meeting ng mga Diskaya sa DOJ? Magandang umaga-aga. Sa ngayon ay naghihintay tayo dito sa labas ng tanggapan ng Department of Justice dahil nagpapatuloy pa itong pag-uusap ni na Justice Secretary Crispin Remulla at ng mag-asawang Diskaya. Kanina ay unang dumating sa DOJ si Pacifico Curly Diskaya mula sa Senado matapos siyang i-cite in contempt. Sumunod na dumating ang kanyang asawa na si Sara Diskaya. Ayon kay DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, ipinatawag ni Secretary Crispin Remulla si Curly Diskaya. Ito ay upang pag-usapan ang kanilang aplikasyon na mapasailalim sa Witness Protection Program o WPP. Dagdag pa ni Clavano, kailangang i-evaluate ng DOJ kung papasa ang mga ito na maging protected witness. Titingnan ng DOJ ang affidavit ng mga ito bilang bahagi ng proseso. Kahapon po kasi, in-invite po ni Secretary Remulla si Curly Diskaya na ngayon ay naka-contempt sa Senado. So sumulat po si Secretary kay Senate President Tito Soto at kay Sergeant of Arms din ng Senado para i-escort po si Curly dito sa DOJ ngayon. Ngayon po, sasama sa meeting sila PD, Program Director ng WPP, at saka po si Secretary Remulla para alamin po kung
ano po yung sitwasyon ni Curly. Babasahin din po niya yung kanyang affidavit para tignan po ni Secretary kung sapat na po ba yung information na ibibigay ni Curly Discaya. Nilinaw din ng DOJ na magkaiba ang protected witness sa pagiging state witness. Sa ngayon, hindi pa niya pwedeng maging state witness ang mag-asawa sapagkat wala pa namang formal na reklamo o kaso na naisampa laban sa kanila. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Ipinasususpinde ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa loob ng 6 na buwan ng walang sweldo ang nasa 16 na opisyal at empleyado ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office matapos maglabas ng kautusan ang Office of the Ombudsman. Mula sa Quezon City, ang detalya hatid ni Benedict Samson live. Benedict, ano-anong partikular na reklamo ang inihain ng DPWH laban sa mga sinuspinding opisyal at kawani ng DPWH 1st District Engineering Office? Magandang umaga, Ella. Kaugnay ito sa mga inihain na anti-graft and corruption at malversation of public funds na inihain noong nakaraang linggo laban sa kanila. Sa inilabas na kautusan ng Office of the Ombudsman dated September 18 na pirmado ni Acting Ombudsman Dante Vargas, nakasaad na ipinasususpende nito ang nasa 16 na opisyal at kawani ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Dahil dito, inatasan na ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang DPWH Regional Office 3 at Bulacan 1st District Engineering Office para ipatupad ang preventive suspension without pay laban sa mga ito. Kaugnay ito sa inihaing reklamo ni na Secretary Dizon at ng Commission on Audit sa Office of the Ombudsman noong nakaraang linggo na kung saan idinadawit ang mga nasabing opisyal at empleyado sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Samantala, demoot o wala nang saysay ang preventive suspension laban kina dating District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez, JP Mendoza at Juanito Mendoza dahil na-dismiss na sila sa serbisyo. Ella, batay din sa kautusan ng Office of the Ombudsman ay dapat maipatupad kaagad itong nasabing preventive suspension sa loob ng 48 hours o katumbas ng 2 araw. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Umuusad na ang kaso ng missing Sabungeros sa pagsisimula ng preliminary investigation kahapon. Kaugnay nito, ipinababasura ng kampo ng aktres na si Gretchen Barreto ang mga reklamo laban sa kanya kaugnay sa kaso. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Sumipot kahapon sa unang yugto ng Preliminary Investigation o PI sa Department of Justice ang aktres na si Gretchen Barreto. Isa ito sa mga individual na pinangalanan ng whistleblower na si Julie Patidongan na may kinalaman sa pagkawala ng 34 na sabungero noong 2021 hanggang 2022. Kahapon, nagsumite ang kampo nito ng counter affidavit o kontrasalaysay sa mga ibinabatong akusasyon. Ayon sa abogado ni Barreto, dapat ibasura ang mga reklamo laban sa kanyang kliyente. If justice is to be followed, the complaints against Ms. Barreto should be dismissed forthwith. Matipid naman ang naging sagot ni Barreto patungkol dito. Nothing for now. Yes. Thank you. Isa si Barreto sa higit 60 respondent na sinampahan ng kasong murder, kidnapping with serious illegal detention at iba pa ng mga complainant. Samantala, dumalo rin kahapon ang kampo ni Julie Patidongan sa isinagawang PI. Kumpara sa kampo ni Barreto, hindi ito nagpasa ng kahit anong dokumento dahil una na nila silang nagsumite ng mga affidavit noong case build-up pa lamang. So ngayon, medyo natutuwa naman ako at umusad na yung kaso. At nandun lahat yung mga pamilya. Sinagot rin ng abogado ni Patidongan ang mga umano'y aligasyon ng ibang respondent na hindi maaasahan ang mga testimonya nito. It is up to the Department of Justice to determine who is an credible, independent witness. Pero
It is not for the respondents to say that. Siyempre, galaw ng depensa yan ay nang unang-unang gagawin nila. They will attack the credibility of my clients, which I foresee that they will do. And we are ready for it. We are battle ready for this one. Ngayong simula na ang preliminary investigation sa missing Sabongeros case. Dito aalamin kung may sapat na basehan o mga ebidensya upang ituloy ang kaso sa korte. Kahapon, nanumpa na ang mga complainant bilang patunay na totoo ang inihaing reklamo at mga isinumiting ebidensya. Nakatakda naman ang sunod na pagdinig sa darating na September 29, 2025. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabadya na muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Tinatayang tataas ng 70 cents per liter ang gasolina, 35 cents per liter ang diesel at 65 cents per liter ang kerosene. Ayon kay Department of Energy, Oil Industry and Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, sanhi ng inaasahang paggalaw ang patuloy na geopolitical tension kabilang ang bagong US sanctions sa langis ng Russia at malawakang drone attacks ng Ukraine sa mga energy site ng Russia. Iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang opisyal na galaw ng presyo sa Lunes na ipatutupad sa araw ng Martes, September 23. Sinuspinde ng Land Transportation Office ang driver's license ng dating empleyado ng Department of Public Works and Highways Legal Service. Matatandaan na noong September 12, inalis ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon si Attorney Micael Tupaz bilang officer in charge ng DPWH Internal Affairs Division dahil sa abusive behavior. Sa natanggap na ulat ni Secretary Dizon mula sa opisina ni Senator Raffy Tulfo, nangyari ang insidente noong August 9 kung saan ipinahuli ng abogado sa pulis ang security guard ng isang subdivision matapos na hindi siya nito papasukin sa loob ng subdivision. Samantala, pinadalhan na rin ang show cause order ang abogado para pagpaliwanagin kung bakit hindi siya nararapatanggalan ng lisensya. Naglabas ng abiso ang Department of Transportation kaugnay ng gagawing 24-hour road closure sa bahagi ng North Avenue papuntang Elliptical Road simula September 24 hanggang November 30, 2025. Ito ay upang bigyang daan ang excavation works para sa pedestrian tunnel ng Quezon Memorial Circle Station ng Metro Rail Transit Line 7 o MRT7, katuwang ang SMC Mass Rail Transit 7 Incorporated. Pinapayuhan ang mga motorista at commuter na gumamit ng mga alternatibong ruta para maiwasan ang anumang abala. Humihingi ng pangunawa ang DOTR habang isinasagawa ang proyektong maghahatid ng mas mabilis, moderno at komportableng pampublikong transportasyon sa mga Pilipino. Nangako ang Light Rail Manila Corporation na aayusin nila ang mga comfort room sa mga istasyon ng LRT Line 1. Kasunod ito ng isinagawang surprise inspection ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez noong Lunes sa Pedro Hill Station. Dito, nadatnan ang kalihim na marumi at mayroong ding matagal nang nakasara at may stula na umanong imbakan. Kaugnay nito ay aayusin na ng LRMC ang lahat ng mga palikuran sa lahat ng istasyon ng tren. Ako po ay nagpapasalamat sa LRMC at sinabi po nila gagawin na po nila lahat ang palikuran ng istasyon ng Line 1. Gagastusan na nila. Kung may mga istasyon na walang palikuran, maglalagay sila ng portalet. So makikita nyo naman po kapag magtutulungan ang gobyerno at ang pribadong sektor, mas mapapabilis pong solusyonan ang ating mga problema. Nagsagawa ng mass deportation ngayong araw ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC kasama ang Bureau of Immigration at iba pang ahensya ng pamahalaan. Kulang 100 mga Chinese ang pinatapon pabalik sa kanilang bansa dahil sa sari-saring mga paglabag.
Mula sa Pasay City, alamin natin ang detalye mula kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano-ano ba yung mga naging paglabag ng Chinese nationals na yan? Karamihan dito ay sangkot sa pogo, pero meron ding ilan na nahuli sa illegal na minahan sa Camarines Norte noong isang taon. At karamihan sa kanila ay walang mga kaukulang dokumento na paglabag sa immigration law. Pauwi na sa China ngayong umaga ang 91 Chinese national na sangkot sa iba't ibang illegal na aktibidad sa bansa. Katuwang ang Chinese Embassy, Bureau of Immigration at iba pang ahensya ng pamahalaan. Pinagunahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang pagpapadeport sa mga dayuhang Chinese. Nasa 103 ang orihinal na kasama sa deportation ngayong araw. 2 dito ay nahuli sa illegal na minahan sa Camarines Norte noong isang taon. At ang iba ay nahuli sa mga Pogo Hub simula pa noong 2023 mula sa Bamban Tarlac, sa Porac, Pampanga, Clark, Pasay, Parañaque, Laguna at Cebu City. Subalit 91 lamang ang natuloy na naipauwi. Ang 12 na hindi nabigyan ng implementation order ng Bureau of Immigration ay muling dinala sa custodial facility ng PAOK sa Pasay. Ayon sa PAOK, makikipag-ugnayan sila agad sa Bureau of Immigration upang makumpleto ang mga dokumento ng mga natirang dayuhan para maipa-deport sila sa lalong madaling panahon. Pagdating nila sa China, ididiretso sila sa detention facility kung saan ituturing silang kriminal at haharap sa panibagong investigasyon. Bahagi ito ng pagpapatupad ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipatigil ang operasyon ng mga pogo at buwagin ang mga organisadong krimen sa bansa. Check muna ang latest mula dito sa Pasay City. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Posibleng unang hakbang sa pagtatayo ng naval at air base ang pagdeklara ng China na gawing nature reserve ang Bajo de Masinloc. Ito ang babala ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na sinabing ganito rin ang patron o patron na ginamit ng China sa Fiery Cross Reef at Mischief Reef na nauwi sa malalaking base militar. Nagbabalik si Ryan Lacanlale. Naniniwala si retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na ang deklarasyon ng China na gawing nature reserve ang Scarborough Shoal o Panatag Shoal na mas kilala bilang Bajo de Masinloc ay unang hakbang para tuluyang gawing base militar ang lugar. Ayon kay Carpio, hindi ito unang beses na ginamit ng China ang isyu ng kalikasan bilang palusot para sa mas malawak nilang layunin. Ayon kay Carpio, hindi ito unang beses na ginamit ng China ang isyu ng kalikasan bilang palusot para sa mas malawak na layunin. Noong 1987, nagpatayo ang China ng umano'y radar weather station sa Fiery Cross Reef sa ilalim ng UNESCO project. Pero kalaunan ay naging isa ito sa pinakamalaking air at naval base ng China. Noong 1995 naman, nagtayo ang China ng umano'y silungan ng mga mangingisda sa Mischief Reef na ngayon ay isa na ring malaking base militar. Sa kasalukuyan, muli na namang iginiit ng China ang pagtatayo ng nature reserve sa Scarborough Shoal. Ngunit babala ni Carpio, maaari itong maging daan upang makapaglagay sila ng istruktura na kalaunan ay gawing naval at air base, katulad ng ginawa nila sa Fiery Cross at Mischief Reef. So this is really a precursor of China's grand plan to put up an air and naval base on Scarborough Shoal because that was their original plan. Remember, they were about to send dredgers way back during the end of the term of, towards the end of the term of President Obama. China sent dredgers going to Scarborough Shoal to start their island building there, and Obama said, no, you cannot do that. There will be severe consequences. So the dredgers were sent back by China. Dagdag pa ni Carpio, kung matuloy ang plano, makukumpleto ng China ang tinatawag niyang military triangle, kasama ang Paracels at Spratlys na magbibigay sa kanila ng buong kontrol sa South China Sea.
because right now there is a hole on the northeast area, the Scarborough Shoal area. They don't have an air naval base. Their fighter jets cannot operate in that area. Cruise missiles cannot be installed in that area. But once they put up an air naval base on Scarborough Shoal, they will have a triangle of air naval bases on the Paracels, the Spratlys, and Scarborough Shoal. So they have a full coverage of the South China Sea. They will totally control the South China Sea. Para naman sa security analyst na si Dr. Chester Cabalsa, konektado ang pinakahuling insidente ng panghaharas ng China sa Scarborough nitong Martes sa plano nito na magtayo ng istruktura sa Scarborough o Panatag Shoal. Kaya dadaanin nila sa pamumuwersa upang ipatupad ang kanilang sariling batas at igiit na kanila ang shoal. Kahit malinaw na sinasabi sa 2016 arbitral ruling na ito ay bahagi ng Pilipinas. Yes, definitely, no. Dahil gusto nga nilang i-impose yung kanilang bagong domestic law, gusto nilang gawing protected area yung Panatag Shoal natin. Definitely, mambabraso sila yan para ipaalam sa Pilipinas na sa kanila yung lugar na yun. Pero syempre hindi tayo magpapatinag sa kanila dahil unang-una yung 2016 Arbitral Award, sinasabi na pag-aari talaga ng Pilipinas yung Scarborough Shoal o yung Panatag Shoal. Ani Carpio, may mga opsyon naman ng Pilipinas para kontrahin ng China sa kanilang plano, gaya ng patuloy na pagpapalakas ng alyansa sa mga bansang may kahalintulad na pananaw. Matagal na rin itong itinutulak sa pamahalaan ang pagkakaroon ng Unified Historical Legal Basis para sa mas matibay na batayan ng Pilipinas sa pag-claim sa mga bahura sa West Philippine Sea. There are many options. We can strengthen our alliances with the U.S. and other like-minded states. Let them sail there on freedom of navigation and overflight. And then second, we have to come out with a unified historical and legal basis why we have sovereignty over Scarborough Shoal and the Calayton Island Group. Napaka-importante ito. This is sovereignty over Scarborough and Spratlys, but we have not come out with a definite historical and legal basis. We have forgotten there was a second treaty. And that's why I've been asking the DFA, the Department of Education, National Security Advisor, let's sit down and decide what is the historical and legal basis for our claim of sovereignty over Scarborough Shoal and the Spratlys, because iba-ibang storya natin. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Uumpisahan na sa susunod na linggo ang deliberations sa plenaryo ng Kamara para sa 2026 Proposed National Budget. Kasabay ito ng unang linggo sa panunungkulan ng bagong House Speaker na si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosa Licoz live. Rosalie, ano ang inaasahan sa plenary budget deliberations? Aga sa Lunes na nga, September 22, magsisimula dito sa Kamara yung plenary budget deliberations para sa 6.793 trillion pesos na halaga ng panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon, kasabayan ng unang linggo sa pwesto ni House Speaker Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. Ngayong linggo natapos na ang budget briefings ng House Appropriations Committee at huling ahensyang humarap sa panel ay ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Samantalang sa deliberasyon na isasagawa sa plenaryo ng Kamara, aasahan ang sponsorship speech ni House Committee on Appropriations Panel Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing. Susundan ito ng debate sa general principles at budgets ng mga nakatakdang ahensya ng pamahalaan. Nauna nang ipinahayag ni House Majority Leader at Ilocos
Norte 1st District Representative Sandro Marcos na walang itatakdang committee hearings kasabay ng plenary budget debates. Anya, wala ring aasahang pagbabago sa komposisyon ng chairmanships at leaderships dahil nasa gitna ng pagtalakay sa panukalang pambansang pondo ang Kamara. Nagpahayag naman ang makabayan lawmakers ng agam-agam na makakakita ng reforma sa budget process kasabay ng pagbabago sa liderato ng Kamara. Hanggat ang mga political dynasties ay unrestricted at free na bumuo ng mga private contracting companies, tumakbo para mag-feed off yung kanilang mga kapangyarihan at kapital sa isa't isa, wala po tayong maasahang pagbabago dito sa pagwaldas ng pera ng taong bayan directly para sa bulsa ng iilan. Wala tayong pag-asa na magkakaroon ng substantive reforms in the budget process. Habang may kampanya kontra corruption at asahan natin, bahagi nito dahil sa galit ng publiko, merong mga matutukoy at madidiinan. Pero ngayon pa lang nakikita natin na hindi naman binabago yung sistema ng pork barrel na sinasabi nating ugat ng problema rito. Aga may hamon din si House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya sa bagong House Speaker. Ito ay ang ipasa na yung Joint House Resolution para buksan ang lahat ng Bicameral Conference Committee deliberations kabilang na yung para sa national budget. Wala pang tugon ang tanggapan ni Speaker Boji D. III kaugnay ng mga isyong ito. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosa Licos. Pinangunahan kanina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong sa mga magsasaka at titulo ng lupa sa probinsya ng Pampanga. Halos 3,000 magsasaka ang binigyan ng tig 10,000 piso. Ipinagkaloob naman ng Department of Environment and Natural Resources ng land patents at deeds of sale sa 520 benepisyaryo. Tiniyak ng Pangulo na sa gitna ng hamong kinakaharap ng bansa, patuloy na gagawin ng gobyerno ang trabaho nito sa mamamayan. Mga kababayan, sa kabila ng mga hamon na kinakaharap ng bansa, nananatiling nakatuon ang pamahalaan sa aming mandato at tungkulin na maglingkod na tapat. Makakaasa kayo na inaayos natin at tinutuwid ang mga prosesong nagpapabagal at nakakaabala sa ating pag-unlad. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maging ganap na batas ang Declaration of State of Imminent Disaster Act. Sa ilalim ng bagong batas, maaari nang magdeklara ang pamahalaan ng State of Imminent Disaster bago manalasa ang bagyo o kalamidad. Dahil dito, maagang makapaghahanda ang lahat at makapagpapatupad ng emergency actions para maprotektahan ang mga komunidad. Ang pagdedeklara ng State of Imminent Disaster ng Chief Executive o ng Local Chief Executive ay babase sa magiging rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o ng Regional DRRM Councils. At para naman sa ating ulat panahon, posibleng maging super typhoon ang bagyong Nando bago maglandfall sa extreme northern Luzon. Subalit dahil malayo pa sa kalupaan ng bagyo, posibleng dumaan muna ito sa northern Luzon. Bukas, inaasahang itataas na ang babala ng bagyo sa ilang lugar sa bansa. Ang iba pang detalya hatid ni Chris Perez, Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa DOST. So sa pinaka-latest satellite image animation, mapapansin po natin na yung tinatayang sentro ng bagyong si Nando ay napakalayo pa sa kalupaan ng ating bansa. Maging yung mga ulap na dala nito, bagamat may mga konting kaulapan dito sa bandang Eastern Visayas area, subalit basically sa mga araw na ito ay wala pang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ang sentro ng tropical storm na si Nando, kanina nga alas 10 ng umaga, ay tinatayang nasa layong 1,005 kilometers ang layo, silangan ng gitnang Luzon. Taglay ni Nando ang lakas ng hangin na umabot hanggang
75 kilometers per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso naman ng hangin aabot hanggang 90 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos ito sa direksyong Pakanluran sa bilis naman na 20 kilometers per hour. So gaya nga na nabanggit natin, malayo pa yung bagyong Sinando sa kalupaan ng ating bansa. Subalit, dahil nga sa inaasahan nitong pagkilos papalapit ng ating bansa ay nagbibigay na tayo ng maagang abiso simula po kahapon pa. At dito naman sa kanlurang bahagi ay mapapansin natin na may mga kaulapan na dulot naman ng habagat or southwest monsoon. Ngayon, tingnan natin ano ang magiging pagkilos ni Nando sa susunod na 3 hanggang 5 araw. Sa pinaka-latest forecast track ng Pag-asa na nakapaloob nga sa ating Tropical Cyclone Bulletin ay pinalabas ngayong alas 11 ng umaga, makikita po natin ito yung tinatayang sentro ng bagyong Sinando. Bukas ng umaga, inaasahan natin ito na kikilos halos Northern Luzon. So may kalayuan pa rin sa landmass ng ating bansa, no? Sa darating naman na linggo, inaasahan natin ang sentro ng bagyong Sinando sa layong 655 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. So makikita rin natin, no, simula sa tropical storm category ay posibleng by Saturday morning or bukas ay umabot na ito sa typhoon category, no? At makikita natin, no, sa darating na Lunes ay posible pang umabot ito ng super typhoon category bago nga tuluyang tumama sa extreme northern Luzon area. So makikita po natin, no, Lunes 330 kilometers na lamang ang layo, silangan ng Kalayan, Cagayan. At sa darating naman ng Martes ng umaga, 165 kilometers, kanluran, hilagang kanluran ng Kalayan, Cagayan. So base dito sa latest forecast track natin, posible na sa pagitan po ng Lunes ng gabi hanggang Martes ng umaga ay either maglandfall ito sa any of the Babuyan Island group or tumawid sa mga karagatan sa pagitan ng mga islang ito. Sa darating naman ng Miyerkules, sinasa natin na tuloy na itong nakalabas nga ng ating area of responsibility. So yung pinaka-center track natin nagpapakita ng posibleng pagkilos ng sentro ng bagyong Sinando. So yung projection natin, no, gaya nga ng binanggit natin kanina, posibleng tumama any island ng Babuyan or tumawid sa karagatan sa pagitan nito. Subalit, yung area of probability natin, ito ay nagpapakita ng iba pang posibilidad na magiging aktwal ng pagkilos ng sentro throughout the forecast period. So, kung titingnan po natin, hindi lamang itong bandang Babuyan Island Group ang dapat maganda sa posibleng paglandfall ng sentro. Dapat maging handa din ang lalawigan ng Cagayan at maging itong lalawigan ng Isabela. Kailangan maging handa po sa potential landfall scenario. Bukod pa dyan, sa ngayon po, bagamat walang mga nakataas na tropical cyclone wind signal, pero bukas ng umaga, inaasahan po natin na posible nang magsimula tayong magtaas ng tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi nga ng Northern Luzon. At habang papalapit yung bagyo, asahan po natin magkakaroon pa tayo ng mas matataas na tropical cyclone wind signal at posible pa pong umabot ng wind signal number 5 dahil nga inaasahan po natin na posibleng maabot nito yung super typhoon category bago pa maglandfall or tumawid sa bandang extreme northern Luzon area or any other areas na nakapaloob kanina dun sa tinatawag po nating area probability. So ulitin po natin, sa ngayon walang wind signal pero bukas ng umaga posibleng magsimula na po tayo magtaas, no, ng wind signal kaya dapat lahat tayo magmo-monitor sa 6-hourly update ng Pag-asa regarding Tropical Storm Nando. Ano naman inaasa natin na malalakas na hangin? Yung malalakas na hangin ng dala ng Sinando at nung habagat, magdudulot ngayong araw ng paminsan-minsang pagbugso, no, sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Bicol Region at Eastern Visayas. Kapag may occasional pagbugso tayo ng hangin, asahan din po natin ng mga baybaying dagat dyan magiging katamtaman hanggang sa kung minsan ay maalon. Sa darating naman na Sabado or bukas, Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga, asahan din ang paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Samantala sa Linggo, Bicol Region, buong Visayas, Northern Mindanao at Caraga. Dahil kung mare-recall nga natin, no, habang papalapit po yung bagyo, binanggit natin kanina, posibleng magkaroon tayo ng mas matataas na wind signal and of course, mas mararamdaman sa mas maraming bahagi na ating bansa yung epekto nito. Hindi lamang sa ulan, hindi lamang sa hangin, kundi magiging sitwasyon sa mga baybaying dagat. In terms of rainfall outlook, dahil malayo pa ito, wala pa po tayong nakalabas na weather advisory sa araw na ito, no? Pero posible na simula po
bukas or sa linggo ay makaranas na ng mga matitinding pag-ulan yung ilang bahagi ng ating bansa. Particular na yung mga lalawigan sa eastern section ng Luzon, ng Visayas dahil sa papalapit na bagyong Sinando, habang yung mga lalawigan naman sa kanlurang bahagi ng gitna ng Katimugang Luzon at ng Visayas dahil sa posibleng enhancement ng habagat nitong bagyong Sinando. Patuloy ang paghahanda ng Itogon LGU habang papalapit ang bagyong Nando. Nananatili ring suspendido ang lahat ng tourism at mining activities. Ang detalye hahatid sa atin ni Grace Doctolero live. Grace, ano ang mga hakbang na ginagawa ng lokal na pamahalaan ng Itogon upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente ngayong meron na namang nagbabadya na malakas na bagyo? Yes, Ella, sa bisa nga ng Memorandum Order Number 14 na ipinalabas nitong Miyerkules, September 17, 2025, sinuspindi ni Mayor Bernard Waclin ang lahat ng underground small-scale mining activities kabilang ang quarrying at gold panning sa mga ilog ng Itogon. Kasama ring ipinahinto ang lahat ng tourism activities upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at turista. Nananatiling aktibo sa Blue Alert status ang Itogon Municipal Emergency Operations Center na nakantabay ang lahat ng miyembro ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council para sa posibleng pagresponde sa anumang emergency. Samantala, inatasan din ang mga punong barangay na buhayin muli ang kanilang emergency response unit at maghanda laban sa posibleng epekto ng bagyo. Pinaalalahanan din ang mga residente sa mga high-risk at hazard-prone areas na manatiling magbantay at laging handa. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahigpit ang pagbabantay sa mga mina at mga lugar pang turismo upang masiguro na walang lumalabag sa ipinatupad na suspensyon. Nakatakdang magtataw ng kaparusahan ang mga otoridad sa sinumang hindi susunod sa kautusan. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang Municipal Disaster Office sa Pag-asa at mga kaugnay na ahensya para sa bagong update sa lagay ng panahon habang nagpaplano rin ng posibleng preemptive evacuation kung kakailanganin. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa typhoon category ang bagyong Nando bukas ng gabi, September 20 habang nasa Philippine Sea. Hindi rin inaalis ang posibilidad na lumakas ito bilang super typhoon habang tumatawid ng extreme northern Luzon. Posible namang itaas ang tropical cyclone wind number 1 sa ilang bahagi ng northern Luzon bukas na inaasahan din na magdulot ng pag-ulan sa Luzon simula Linggo o Lunes dahil sa habagat na pinalakas ng bagyo. Ella, sa ngayon nga dito sa Baguio ay mahina at mga pabugso-bugsong mga pag-ulan ang nararanasin natin dito. Yan muna ang balita. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Base sa kautusan ng Local Government Unit at rekomendasyon ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Valencia City, isang voluntary clean-up drive ang gagawin sa 8 barangay na apektado ng flash flood. Dito, kakatulungin ng lokal na pamahalaan ang mga residente sa paglilinis ng mga iniwang debris ng pagbaha. Abang itutuloy naman ang ginagawang paghahanap ng mga rescue group sa 4 pang nawawala na posible umanong tinangay sa kalagitnaan ng pagragasa ng tubig. Para sa detalye, may report si Alan Manansala live. Yes, Alan. Aga, magandang tanghali sa ating mga kababayan. Aga, patuloy na ang sinasagawa ko na patuloy na din nga ang sinasagawang voluntary clean-up drive. Dito yan sa may dako ng Porok 20 sa Barangay Poblacion dito pa rin sa Valencia City sa Bukidnon kung saan nangyari ang flash. Naniniwala kasi aga ang lokal na pamahalaan ng Valencia na sa ganitong strategiya ay mahahanap nila ang 4 pang nawawalang individual na biktima ng pagragasa ng tubig baha na doon sa 4 nilang nakita nitong mga nakarang araw ay gayon ang naging sitwasyon
dahil yung 4 na natagpuan nila ay natabunan ng mga debris. Aga nagsimula ang voluntary clean-up drive ng lokal na pamahalaan ng Valencia sa mga apektadong lugar ng pagbaha kaninang umaga. Karamihan sa katuwang sa paglilinis ang mga kababayan o ang mga kabataan, mga youth organization ng residente ng Valencia, mga responder mula sa CDRRMO, BDRRMO, PDRRMO at City Engineering Office, PNP, Philippine Army, Valencia City Water District at iba pang volunteers. Aga, base sa assessment ng Valencia City Disaster Risk Reduction and Management Office, karamihan umano sa mga naging biktima ng flash flood ay na-recover sa ilalim ng mga debris na inanod ng malakas na tubig baha. Narito pakinggan natin ang naging pahayag ni Ginoong June Ray Valero, ang head ng CDRRMO Valencia. Problem na we have encountered, sobrang dami ng debris na nasa palibatuhan. And yung 4, nahanap at nakita natin sila doon sa natabunan ng mga debris. Now, we are on the strategy of having involvement of the community and the volunteers. Kaya the mayor has instructed and the CDRM officer has recommended that we will have a voluntary clean-up drive today. Not only in the residences of the people affected, to include the stretch of Panlibatuhan Creek where it happened. No, maraming debris doon na kailangan talaga ng maraming manpower. Aga naniniwala ang CDRRMO gayon din ang lokal na pamahalaan ng Valencia na mahanap nila sa ganitong strategiya ang 4 pang nawawalang individual. At dito nga aga sa aking lokasyon ngayon, makikita ang laki ng tinsagang puno ng flash flood. Karamihan dito aga sa aking paligid ay malalaking bato na itinangay mula sa mataas na bahagi ng poblasyon, aga bagay na nagpasira sa maraming bahay dito. Gayun din aga, mapapansin nyo rin sa aking likuran na mayroong 2 sasakyan na inanod pa ng tubig baha mula sa kalsada hanggang dito sa ilang kabahayan at sa bagay na nagpasira sa maraming kabahayan dito sa mga kababayan natin sa Valencia City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Alan Manansala. Isang task force group at executive ordinance ang binuo ng local government unit sa bayan ng Obando, Bulacan, kasama ang mga barangay official. Sila ang tututok sa mga dati at bagong mga flood control project ng Department of Public Works and Highway. Kasama sa kanilang aalamin ang 18 proyekto na kasama sa sumbong ng Pangulo website. Mula sa Bulacan, alamin natin ang detalye ng balitang yan kay Nestor Torres live. Nestor, ano ang gagawing aksyon ng local government unit kaugnay ng mga flood control project na kasama sa sumbong sa Pangulo website? Magandang tanghali, Ella. Kasunod nga ng inilabas na executive ordinance ng local government unit ng Obando ay inaasahan naman na iimbestigahan at inspeksyonin nga itong binuong task force group ang 18 flood control project ngayon sa 9 na barangay sa bayan ng Obando, Bulacan ang kasama sa listahan sa sumbong sa Pangulo website. Ilan sa mga ito ay ang rehabilitation of flood control structure sa Barangay Tawiran to Wawang Puno, Barangay Tawiran to Paliwas. Bukod pa ang proyekto sa Barangay Katanghalan at Pag-asa. Dahil dito, bumuuna ng executive order at task force group ang sanggunian ng Obando kasama ang mga opisyal ng barangay para mag-imbestiga sa mga nasabing lugar na kasama sa sumbong sa Pangulo. Pero para matiyak nila ang impormasyon, kailangan nila sa ngayon na makakuha sa DPWH ng work plan project at dokumento kung kailan ito sisimulan, at kailan matatapos ang proyekto. Masasabi po ba namin tapos na o hindi pa? Dahil ang pagbabasihan lang po namin ay yung nasa website po ng sumbong sa Pangulo.
Kung mabibigyan po kami ng kopya ng DPWH ng plano, ng construction plans, ay doon po namin ibabangga kung ito po bang nagawa pong proyektong ito ay sang-ayon po doon po sa planong naaprubahan. Ayon naman kay Obando Mayor Leonardo Valera, kung dati ang mga flood control project ng DPWH ay dumidiretso sa mga barangay, ngayon ay hindi na sila papayag. Hindi ito dadaan sa kanila bago gawin ang proyekto. Kumuha na rin kami dito ngayon ng isang endorsement sa Sangguniang Bayan para bigyan, para lahat ng mga proyektong darating dito sa bayan ng Ubando ay mabisita na namin. Kumbaga, yung mga kontraktor kailangan magdaan dito sa aming pamahalang bayan ng Ubando para masigurado namin na ang project talaga ginagawa. Samantala, nais din na magawa sa bayan ng Ubando na maayos ang mga flood control project ng DPWH noon pang 2012 hanggang 2020 na sa ngayon ay nasisira na kasama natin ang zip files sa lugar. At yan, muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 28, versikulo 13 na nagsasabi, "Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsan ay hindi giginawa, ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!